Sa'yo pare kayo, ano problema niyan? Ang dami nitong problema ang tao na to. Nakaraan lang, in-overhaul namin ang motor niya. Ngayon may problema na naman. Bakit? Pinapalitan mo ang filter. Filter ng... dito. Sige, palitan natin. Pasok mo na lang. Yan, papalit tayo ng filter. Okay kapatid, so medyo nag-fast forward lang tayo at sasamahan ko na rin syempre ng konting explanation para mas klaro tayo. But take note kapatid take risk at your own cost. Ayan, dahil iba-iba yung pagkakagalaw natin sa mga pyesa ng motor natin at maaaring may hindi kayo magalaw o may magalaw kayong iba. So, mas maigi pa rin na ipagawa nyo sa mas nakakaalam. Okay? So, kapag nagpapalit tayo kapatid ng filter, dapat linisan muna natin yung surface ng tangke. Ayan, pasensya na kayo, medyo iba yung boses ko dahil napapaos-paos tayo. Dahil kapatid, kapag marumi yung tangke at binuksan nyo na yung ating fuel pump, maaaring pumasok yung alikabok galing sa labas. Pumasok sa loob ng gasolina at baka magkaroon pa ito ng problema. Kaya dapat sa bawat babaklasin natin na may makita tayong alikabok or dumi or debris na pwedeng pumasok, tanggalin kaagad natin. No? Para din sa ating customer yan at or para din sa ating motor yan kung tayo nagdi-DIY. Ayan. Dapat malinis. At before kayo kapatid mag-operate, dapat siguraduhin nakasara ang susi, naka-off. Tanggalin ang susi kapatid kung kinakailangan. Baka mai-on ng kung sino, magkakaroon po kasi ng konting alarm yan. At pag nagkaroon ng konting alarm yan kapatid, sa ating ECU ay marirestore yun. At kailangan pa nating i-reset yun. Ayan. Tinanggalan natin yung wire. Then so ito, nauna kong natanggal yung dalawang nut. So ang dapat una nating tinanggal dito kapatid yung lock ng fuel hose. Ayan. So tatanggalin natin yung lock ng fuel hose muna bago yung apat na nut. So ito wala namang problema kahit nauna kong tanggalin ito. At least natanggal natin na kahit may bolt, may nut pa yung lock ng ating fuel pump. Yun, ginamitan lang natin ng special tools natin pang dukot. Yan. Okay. So, saan natin tanggalin yung nut. Okay, ipinapakita ko dito kapatid na may nakasulat na app dahil medyo na-fast forward ko nga hindi na nakita. Yung app kapatid, ibig sabihin yun, siya yung nakalabas, no? Siya yung nakalabas. Ayan. Okay, kailangan kapatid, dahan-dahanin nyo lang ang pagtanggal nito. Hindi nyo kailangan puwersahin dahil plastic lang ito, made of plastic kapatid, baka magkaroon ng crack or mabasag. Ayan. So ito na yung filter, tatanggalin na natin. Ayan. Okay, so duming-dumi na talaga. Okay, so kagaya na sinabi ko kanina, lahat ng possible na dumi or debris na baka pumasok doon sa tangke natin, kailangan matanggal natin. Ayan, kung meron kayong pamunas na malinis, pwede nyo takluban yan kapatid, no? Yung tangke natin. Okay. So itong o-ring na ito, kapatid, require yan kapag magpapalit ka ng filter, dapat pinapalitan mo na rin yung o-ring. Kasi sa pagbaklas pa lang natin at pagkabis na i-injury na yan, nagkakaroon ng gas-gas. So dapat palitan na rin natin yan. Okay, so yung filter. Ayan. So easy lang naman magpalit nito, no? Yung iba kasi medyo kabado lang. Ayan. Ito replacement lang yung naikabit natin, pero mas maganda sana, mas pabor sa motor kapag ka original na filter kapatid yung ikinabit natin. Ayan o. So ganun pa rin
kapag ka ikakabit mo, dapat hindi mo siya puwersahin kasi kapag pinersa mo nga, pwedeng mag-cracks yung plastic or magkaroon kapatid ng basag. Yan. So yung mga wire, hindi na natin kailangan tanggalin yan. Kung okay naman, kasi ito okay naman ito, hindi na natin nilinis, yun, nabubulol-bulol pa. Hindi na natin kapatid nilinis yung pump motor dahil okay naman ang takbo nito, kaya lang gusto lang talaga ng customer natin na papalitan na. So hindi ko na nilinis yung pump motor nito. So yung paghihigpit ng nut nito kapatid may mahalagang sequence ano. Dapat criss-cross siya or X. No, hindi siya yung pabilog mong hihigpitan. Dahil kapag pabilog mo siyang hinigpitan kapatid, may possibility na masira yung o-ring. So kapag pabilog, masisira or magka-crack yung o-ring. Kapag criss-cross naman or pa-X, mas maganda kapatid yung pasok ng o-ring. So malalaman mo yan na sira yung o-ring kapag sinusi mo na. Tatagas yan kapatid sa mismong tangke. Yan o. Alright. Okay, testing natin. I-testing natin kung may leak. At i-check natin kapatid yung o-ring na kinabit natin. Baka nagkamali tayo ng paghigpit. So magkakaroon ng gasgas yun. So kung walang gasgas na binaklas ninyo, iikutin nyo lang yung o-ring at ikakabit lang ulit ng maayos. So itong tinuturo ko na ito kapatid, kapag sinususi mo, dapat umaatras yan yung hose. Ibig sabihin kapatid, kapag umaatras yan or gumagalaw yan, nagkakaroon yan ng pressure. So may pressure siya. So yung pressure niya na yun, yun yung nagpapagalaw sa hose natin. Ibig sabihin maganda yung pressure. Okay? So start natin. Yan na. Maandar na. Yun no. Alright, so kung ayos na kapatid at wala namang leak, okay naman yung andar, pwede nyo nang ilapat ng maganda ang wire, no? So may mga kabitan naman dyan ng wire para iwas gas-gas. So yung ventilation niya, yung kanyang overflow, huwag natin kalimutang ikabit. Ayan. After nyan, yung pinaka-cover na kapatid ng tangke natin. Okay? So kapatid, sana may natutunan ka sa video nating ito. At kung may natutunan kapatid, baka pwede mo pahingi ako ng isang subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating tips and tutorial na kagaya nito. Salamat kapatid, hanggang dito na lang. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Teka, lumandar.